Yung pera na pinagpawisan niya, na inabuso siya, doon sa droga napunta. Kaya kung isa kang OFW kabayan na may mga anak na nag-aaral sa Pilipinas, pakinggan niyo po ang videong ito kung bakit ganito nalang kainit si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa droga, na siyang dahilan kung bakit nasayang ang lahat ng sakripisyo, paghihirap ng isang OFW na nagbabanat ng buto sa ibang bansa, na siya ring dahilan ngayon kung bakit siya pinagtulungan, inimbestigahan ng Senado at Kongreso dahil sa kanyang pulisiya noon na war on drugs na dating suportado ng mga senador at kongresista. Pero ngayon, tila ay kinokontra na ng karamihan na nasa posisyon. Kaya't noong nakaraan sa pagdinig sa Senate hearing, ibinahagi nito sa publiko ang nangyari sa isang OFW na naglupasay sa sahig at umiyak dahil sa sama ng loob nito sa nangyari sa kanyang anak. Humiga dyan sa harap o sa sahig, dyan sa City Hall, nag-iyak in total desperation related to me kung ano nangyari. Ginawa kasi ang lahat, tiniis ang pang-aabuso ng amo para lang sana makatapos ang anak. Pero ang lahat ng kanyang pinaghihirapan ay napunta lamang sa wala. Narito ang buong detalye. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Pakinggan ninyo yung kwento ko. The human side. The human side sa misery ng drugs. May isang nanay pupunta ng Middle East. Yung iba maswerte. Yung iba naman malas. Ito minsan sila inaabuso. They are treated as slaves. Lingid sa ating kaalaman, marami sa ating mga kababayan OFWs, lalo na sa mga kasambahay, ang tingin ng kanilang mga amo ay pag-aari nila. Kaya't kung tratuhin sila ay isang alipin. Kaya't nababalitaan na lang natin na yung ibang mga OFWs kasambahay ay ginagawang kargador, binubugbog, minumulistya, ginagahasa, binababoy, hindi pinapakain, pinapatulog sa CR, kinukulong sa kwarto at minsan pa ay sa labas ng bahay pinapatulog. Pero sa halip na mga paghihirap ng ibang OFW sa kamay ng kanilang mga amo, pinipili pa rin ng iba na magtiis para lang magkaroon ng pera para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak na makapagtapos ng pag-aaral. Itong nanay na ito, may reklamo siya sa akin mismo dito sa mayor. Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Mr. Ganoon Chair, sa probinsya diretso yan sa mayor. Mayor, ganito ang nangyari. Nagtrabaho ng 4 na taon sa labas. Remitting money to the family. Hoping that yung pera niya, pinapadala niya doon sa asawa niya, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata. After 4 years, pag-uwi niya, nakita niya ang anak niya, isang adik na. Hindi natapos ang eskwela, yung sakripisyo niya, baliwala. Yung pera na pinagpawisan niya, na inabuso siya, at treated as slaves doon sa labas, doon sa droga napunta. Sabi niya, gusto niya na ako ang magbigay ng relief ng grievance niya. Kaya yan kung bakit ako talaga mainit talaga ako sa droga. Pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, I will do the same thing again and again and again, basta nandyan yung droga. Sisirain talaga ang bayan natin, sigurado. Kawawa ang mga bata. Yan ang problema ko. Dinibdib ko yan. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Kung ikaw ang tatanungin kabayan bilang isang magulang OFW sa ibang bansa, pabor ka ba sa pulisya noon ni Pangulong Duterte sa war on drugs? Pakikomento ang iyong pananaw at saloobin sa video na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon at advance Merry Christmas po sa inyong lahat.